Bago natin simulan ang kwento, baka naman, huwag niyo munang skipan ng alam niyo na. Yun lang. Maraming salamat at simulan na natin ang kwento. Ayon kay Nuli, yun ang mga aswang na nakalaban nila sa baryo nung umaga. Sa pagditig dito ni Nuli, pinili niyang ipalabas ng bahagya ang kanyang sukbit-sukbit na tabak. Nang masipat ito ng mga nilalang, doon na unti-unting nanlilisik ang mga mata nito. Nang masilayan ito ni Nuli, paisa-isa namang nakaramdam ang mga kasama nilang mga antingero at albularyo. Maliban sa kanila Manong Duming, kanina pa nila itong nasisipat. Manong Duming, Mang Carpio, may mga panauhin tayo ngayon ah. Ano? Bibigyan ko na ba ng lambanog? Tanong dito ni Nuli. Hayaan mo munang sila ang gumawa ng unang hakbang. Kapag lalagpas pa sila sa kanilang kinatatayuan, paniguradong magiging pulutan sila ng ating grupo. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ng mga kasama nila Nuli at Danilo, hindi na napigilan ng mga itong humagalpak sa pagtawa. Rinig na rinig ito ng mga aswang nang siyang labis nitong ikinagalit. Ilang minuto pa ang makalipas, nakarinig na sila Nuli ng pag-iyakan at pag-uungol ng mga ito. Ang iba sa mga ito ay nagbubungkal sa lupa, habang yung isang matandang kasama nito biglang tinubuan ng napakalapad na pakpak. Animoy sa pakpak ng paniki ang pakpak ng isang aswang nang siyang ikinagulat din nila Nuli. Aba, totoo ngang gabunan ang isang ito. Sige, pagbibigyan namin kayo. Wika naman ni Nuli, sabay papakawala ng mga engkantasyon. Ang iba naman sa mga aswang, kitang-kita nila ang pagtuklapan ng mga balat nito sa may bandang dibdib. Kasunod na nangyari ay ang pagsiuslian ng mga matutulis na buto sa kanilang dibdib. Puti, anong klaseng mga aswang to? Sigaw naman ni Danilo nang masipat nito ang kanilang mga kalaban. Kahit napakalayo ng kinaroroonan ng mga ito sa kanilang pangkat, rinig na rinig pa rin ni Nuli ang mga engkantasyong binitawan ng mga ito. Alam niyang yun ang ritual sa mga nilalang na panig sa kaliwa upang tuluyang magbago ang kanilang mga kaanyuan. Kasabay ng mga itong magpakawala ng mga usal ay ang pag-aanyong taong lobo sa iilan ng mga ito. Hindi na noon makapagpigil si Nuli, kaya ang ginawa niya, nagpapakawala na rin siya ng mga ritual upang salubungin ang mga ito sa gagawin nilang atake. Sila Buning naman noon, nakalabas na ang kanilang mga armas. Habang umiinom noon ng tuba si Nuli, panay ang pagbabanggit niya ng mga usal na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kampila ni Arkanghel. Ilang minuto ang makalipas, biglang tumayo itong si Nuli at kasabay nito ang paglitaw sa kanyang mga kamay ng isang nag-aapoy na kampilan. Kasabay nito ay ang pagsanib nito sa mga aninong may figura ng tao nang siyang ikinagulat ng kanyang mga kasamahan.
Nang makapagpalit anyo na din ang kanilang mga kalaban, agad din yung nagsisialulungan. Nang bumwilo na ito sa kanilang pagsugod, laking gulat na lamang ni Nuli nang makarinig siya ng pagsipol at pag-atungal ng isang animoy kalabaw. Nang marinig ito nila Manong Duming, maging sila ay biglang napatayo sa kanilang pagkaupo. Pagsipat nila sa kabilang ilog, doon nila nasipat si Sanoy at ang kasama nitong kalabaw na naglalakad kapariha ng isang tao. Kakaiba ang kalabaw na yon dahil nagsiumpukan sa kalamnan nito ang bato-bato nitong katawan, habang yung nagngangalang Sanoy, ang kasama nito, meron itong 3 hila-hila na mga gabunan na wala ng buhay. Medyo may kalayuan noon si Sanoy sa mga aswang, kaya hindi inaasahan ng mga nilalang na yon na madali silang mahuli sa panauhing kanilang nasisilayan. Pag-atungal ng kalabaw sa kinatatayuan nito, biglang naglaho ang mga yon sa kanilang kinatatayuan. Segundo lang ang pagitan ng lumitaw ito sa kinaroroonan ng mga aswang, nang siyang agarang ikinamatay sa 3 mga kasama nila. Paghataw ni Sanoy sa hawak nitong wasay, kisap mata lang ng maabo ang katawan ng mga aswang. Nang masilayan ito ng mga aswang na kasama nito, agaran din namang nagsipulasan ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Nang mapansin ito ng gabunan at ang mga kasama nito, walang ano-ano, agaran yung nagsisiatrasan sa kinaroroonan ng antingerong si Sanoy. Maging si Nuli, maigi ang pagmamasid niya dito. Kitang-kita ni Nuli ng mga oras na yon ang muling pag-atungal ng nakatayong kalabaw. Agaran din namang nawala si Sanoy matapos itong gawin ng kalabaw. Minuto lang din ang lumipas ng mga oras na yon nang biglang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Maging ang pangkat noon ng 2 ermitanyo ay hindi na rin gumagawa ng ingay dahil sa kanilang mga nasilayan. Ilang minuto ang makalipas, kitang-kita nilang naglalakad si Sanoy papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakasakay na ito sa kalabaw, parang magsasakang namasya lamang doon sa ilog. Paglapit nito sa pangkat ng ermitanyo, nagwika ito ng, "Magandang gabi sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na sa iyo Manong Duming." Magandang gabi rin sa iyo, Noy. Parang aliw na aliw ka sa iyong pamamasyal dito Matanong kita, maaari bang malaman kung nasaan si Castancio? Sagot naman dito ni Manong Duming. "May mahalagang misyong nilakad ang aking guro. Baka 2 buwan pa ang bunuin ito para makabalik sa ating mundo. Siya nga pala, maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Ginoo?" Sagot naman ni Sanoy habang nakaturo kay Nuli. Kasabay ng pagturo nito ay ang pagtingin nito sa kanya. Maging ang kalabaw nitong kayang tumayo ay nagawa na ding makatitig sa kanya. Halos kinabahan na noon si Nuli nang masipat niyang nakatitig din sa kanya ang gabay nito. Dahil sa tindi ng kaba noon ni Nuli, ay halos hindi na niya magawang huminga noon.
nang maalala niya ang sinabi ng maestro niya na gusto siyang subukin ng taong matagal nang naghanap sa kanya. Ilang minuto pa ang makalipas, si Manong Duming na ang sumagot dito ng, Sinuli yan, oy. Kaanib yan sa binuong samahan ni Costancio. Kami. Mabait yan at masayahin. sagot dito ni Manong Duming. Ganun ba? Ikaw pala ang humawak sa bertud na pinakanais ko noon. Magaling. Batid kong di ka rin basta-basta. Dahil pili ang dinapuan ng armas na yan. Pero gusto kong patunayan mo sa akin yan. Wika ni Sanoy. At biglang naglaho sa harapan ni Nuli. Dahil sa ginawa nito, alam ni Nuling, ito na ang kinatakutan niyang duelo. Walang makialam sa duelo ng dalawa. Nakatadhana na ito. Kaya lumayo kayo. Walang mamamatay. Sigaw ng ermitanyo. At kaagad ibinagsak ang dulo ng tungkod nito sa lupa upang magsisilbing silyo ng dalawa. Baka kasi may mga nilalang na makikialam sa dalawa. Di pa man makapag-usal si Nuli, bigla na lang siyang tumilapon sa puno nang lumitaw sa kanyang paanan ang antingerong si Sanoy. Kaagad siya nitong pinadyakan sa likod nang di niya namalayan. Pakiramdam noon ni Nuli, animoy nadurog yung mga buto niya sa dibdib at likod. Di pa man siya nakatayo. Nakatayo na si Sanoy sa kanyang harapan. Tumayo ka! Hindi ganyan ang isang magiting na mandirigma. Lumaban ka! Wika ni Sanoy. Habang unti-unting naglalakad sa kanyang kinaroroonan. Habang tumatayo si Nuli, mabilisan niyang binanggit ang mga dasal na kailangan niya sa subukang yon. Kinumplito niya ang lahat na selyong maaring sumpain ni Sanoy upang hindi siya matulungan ng kanyang bertod. Nang makita ni Sanoy ang ginawa niya sa hangin, napangisi ito, sabay sunggab sa kanya. Nang mga oras na yon, nagpalitan sila ng atake sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Nang nakaduelo niya, ang hindi lang noon inaasahan ni Nuli, bukod sa bilis at lakas ng pisikal na katawan ni Sanoy, magaling din pala ito sa pakipag-away, kagaya ng Kali Judo Karate. Halos lahat ng suntok ni Nuli ay binabalik lang sa kanya, gawa ng sinasalag lang nito ang malabato niyang kamao. Kahit anong gawin niya, talagang dihado siya sa laban. Nang maalala niya sa kanyang isipan na bukod sa binigyan siya ng kakaibang sandata ng diwata, may abilidad pa siya ditong hindi alam ng mga kasama niya. Pagbanggit niya ng mga kataga, lahat ng kilos at galaw ni Sanoy, parang nahuhulaan na niya kung saan pwedeng umilag ito. Sa ilang minuto, nilang pagpalitan ng suntok, halos kapantay na niya ang lakas at bilis nito. Ang mga kasama noon ni Manong Duming halos mapanganga na dahil sa kanilang mga nasilayan. Ang ipinagtataka pa noon ni Nuli, nakakaya na niyang sanggain ang mga atake nito. Pero ang ikinagulat ni Nuli ng mga oras na yon, nang biglang lumitaw sa mga kamay ni Sanoy ang mapangwasak nitong wasay. Sa pag-ikot nito,
Pinuntarya nito ang kanyang ulo gamit ang wasay na yon. Dahil nahuhulaan niya ang maaring direksyon ng wasay, kaya sa paghataw nito sa kanya, madali niyang nasangga ang mga siko nito, dahilan para matumba sila sa lupa. Pero di pa man siya nakatayo, kaagad na siyang sinunggaban ni Sanoy habang nagpagulong-gulong sinuli sa damuhan. Nakasunod naman sa kanya si Sanoy habang walang habas siyang pinagtataga. Nang makahanap siya ng pagkakataong salubungin ito ng tadyak, kaagad naman niyang ginawa yon. Nang medyo mapatras si Sanoy, doon na nakatayo si Nuli. Ngunit bigla siyang nagulat nang inihagis ni Sanoy ang wasay nito sa ere at sabay sunggab sa kanya. Habang inilagan niya ang mga suntok at tadyak nito, hindi naman niya napansin ang humahaguros na wasay na papunta sa kanya. Tinamaan si Nuli sa kanyang dibdib, dahilan para tumilapon siya sa malapad na bato. Pagtingin niya sa kanyang dibdib, nakita niyang nakatagos sa kanyang baluti ang wasay na yon. Mabuti na lang dahil nakahanda siya ng mga oras na yon. Matapos tumama sa kanya ang wasay, kagad din itong bumalik sa mga kamay ni Sanoy.